Cuadro alas Casimero pinakita ang kamao matapos ang laban. Kitang-kita na bumukol na ang kamao ni Jandrel. Isa raw ito sa dahilan kaya hindi siya masyadong bumibitaw ng malalakas na suntok. Naramdaman daw niya ang sakit pagdating ng round 2. Matigas din palang mukha ni Mizukoshi dahil napabukol niya ang kamao ni Casimero. May isang post din si Kuya Lods na kausap si pambansang kamao Manny Pacquiao. Pero ayon kay Silver Boys TV, pinasa lang daw kay Manny Pacquiao ang cellphone. Kaya nakausap daw ni Jandrel Casimero. So hindi natin alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawa mga boss. Samantala Naoya Inoue, tinanong siya kung pakiramdam niya siya na ang number 1 pound for pound matapos ang panalo kay David Picasso. Ang sagot ni Inoue, pakiramdam niya kulang ang kanyang performance. Hindi raw siya kontento. Kaya hindi raw niya masabi na siya ang number 1 pound for pound. Nare-respeto daw niya si Alexandre Usyk na kasalukuyang number 1. Hindi raw kontento si Inoue sa pinakita niya ngayon kontra David Picasso. Kaya parang nahiya din si Inoue na sasabihin niya siya ang number 1 pound for pound. Nilapitan naman ni Alexandre Usyk si Inoue at kinamayan ito. Binati niya si Inoue at sinabing isang great fighter ito. Nagpapirma din ng ticket si Alexandre Usyk kay Inoue. Malaki din ang respeto ni Usyk kay Naoya Inoue dahil sinabi niya na napakabilis daw ni Inoue. Sa venue kahapon nagkita din si Triple G at Alexandre Usyk, nagkwentuhan pa nga mga boss. Sinabi din ni Alexandre Usyk sa kanyang interview na target niya si Bronze Bomber Deontay Wilder sa 2026. Ito raw ang gusto niyang laban ngayon at inaasahan ni Usyk na may kasana ang laban kay Wilder. Tinanong din si Naoya Inoue kung matutuloy na ang laban niya kontra Junto Nakatani. Sagot naman ni Inoue, malaki ang posibilidad na matutuloy ang laban niya kay Nakatani dahil ito ang gusto ng kanyang promoter at pinag-uusapan na. Kaya asahan daw ng mga Japanese fans na may malaking pasabog na magaganap ngayong 2026. Tinanong din si Inoue na may mga boksingerong gustong subukan siya. Isa na raw dito si Jesse Bam Rodriguez na gustong lumaban kay Inoue. Kaya natanong agad si Inoue kung papalag siya kay Bam Rodriguez. Sabi naman ni Inoue, welcome daw lahat ng lumaban sa kanya basta dito sa Super Bantamweight Division. Sa ngayon lumalaban si Jesse Bam Rodriguez sa Super Flyweight. Kung aakyat si Bam Rodriguez sa Super Bantamweight, nakahanda raw si Inoue na tumapat kahit sino. Kaya isa ito sa magandang laban mga boss, bakbakan ni Bam Rodriguez at Inoue. Tingin ko kung matuloy si Bam at Inoue, labanan ito ng skills. Kaya sana hindi pa aakyat si Inoue sa Featherweight Division, antayin niya muna si Bam Rodriguez. Pero base sa performance ni Inoue kahapon mga boss, mukhang medyo mahirapan na siya pagdating ng featherweight. Payat lang itong si David Picasso, manipis lang ang katawan niya at matangkad. Pero hindi na niya ininda ang power ni Inoue. Kaya siguro pagdating ng featherweight division, kaya nang tanggapin ang power shot ni Inoue. Lalo na kung makarap ni Inoue si Rafael Espinosa sa featherweight. Isa ito sa mga frontrunner na makakalaban ni Inoue. Kung hindi niya napabagsak si David Picasso na mas payat, baka mas mahirapan si Inoue dito kay Rafael Espinosa.